Again, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At I hope and I pray that everybody is excited to listen to the word of the Lord. Amen? Okay. Isa po sa mahalaga pong bahagi ng gawain po natin, hindi lang po yung awitan. Hindi lang po yung pagkasama-sama po natin. Of course, it's important. Pero pinakamahalagang bahagi po ng ating pagsamba sa Panginoon ay yung po tayo ay bubusugin ng Panginoon sa magitan ng Kanyang salita. Amen? So, ngayong pong umagang ito, allow me to share with you the word of the Lord. We're still in the message series entitled Revealed. Alright? Yung po yung discovering the names of God, discovering the different names of God. Ito po ay paalaala po sa atin, okay? As we discover the names of God, hindi po tayo mayroong iba't ibang Diyos. Hindi po iba-iba po yung Diyos po natin, okay? Alam po natin, may mga ilang pinag-usapan na po tayo, no? Jehovah Rapha, Jehovah, ano yung pinag-usapan natin? Jehovah Jireh, pinag-usapan natin. Hindi po iba-ibang Diyos po yun, okay? It is God revealing Himself, and it is God revealing His character to each and every one of us. Na gusto po ng Panginoon na mas magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakakilanlan sa Panginoon. At para po dito, pag-usapan po natin yung ikatlong bahagi po, okay, ng pangalan po ng Panginoon, na gusto po ipakilala ng Panginoon sa atin. At then walang iba kundi yung pong title po ng ating preaching ngayong pong umagang ito. And that is entitled, Jehovah Shalom, the Lord is Peace. Jehovah Shalom, the Lord is Peace. Okay? So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Judges. Alright? Judges chapter 6. Verse 23 to verse 24. Pero tatalakayin po natin yung verse 1 to verse 24. Pero gusto ko pong bahagi po muna sa inyo yung 23 and 24. May I request everyone to please rise as we reverently give reference to the word of the Lord ngayon po umagang ito. Okay, basahin po natin ito. Pwede mo ba basahin natin sabay-sabay po ito? Amen? Ayan. Sige, basahin po natin sabay-sabay. Judges 6, 23 to 24. Ready? Begin. Yeah. Ito, basahin ko po muli. Alright? Judges chapter 6 verse 23 to 24. But the Lord said to him, Peace, do not be afraid. You are not going to die. So Gideon built an altar to the Lord there and called it, The Lord is Peace. To this day, it stands in Ophrah of the Abiezrites. So madali po tayong manalangin at hingin po ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming po salamat sa napakagandang umagang kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Dalangin po namin na samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita. At ang hiling po namin, Panginoon, tanggalin niyo po, dakilang Ama, yung anumang distraction sa aming isipan. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung maiging balakid, Panginoon, sa malayang pangusap mo at sa malayang pagkakaunawa namin ang pagkakakilanlan po namin sa iyo bilang ikaw, dakilang Diyos, is our Jehovah Shalom, the Lord is Peace, Lord God. Lord, gabayan niyo po, Panginoon, kami patnubayan. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Samahan ako as I deliver your word ngayong umagang ito. May you be glorified in this place. In this time we pray. Amen and amen. Alright? Baka na po tayo magsipo. The Lord is peace. Okay? Ito po ay marami po sa atin, mga tao na naririto, mga Christian pananampalataya na naririto, we are seeking for peace. Naghahanap po tayo ng kapayapaan. Ang dami pong kaguluhan ngayon. Yung totoo minsan, ayoko na pong manood ng TV o makinig sa radyo, lalo't pagbating sa mga balita, dahil napakarami pong kaguluhan sa mundong ating ginagalawan. Nandiyan ang kabi-kabilang gera. Di ba? Hindi pa nga po tapos yung gera doon sa may bahagi ng Middle East. Ito na naman po, may problema na naman tayo sa ating bansa. At even in our leadership in our country, ang dami pong kaguluhan, ang dami hindi pagkakasunduan, at hindi na po tayo lalayo. Minsan po, kahit po sa loob ng ating tahanan, nagkakaroon din po ng kaguluhan at kailangan po natin ng kapayapaan. Diba? Ang daming gulo, ang daming nag-aaway, ang daming mga friction na nangyayari. And
everybody would seek peace, no? Hindi lang po ito patungkol doon sa hinihingi nating world peace, kundi yung kapayapaang internal. At kung titingnan po natin, maganda po itong passage na binigay po sa atin ng Panginoon. In Judges chapter 6, sabi ko po sa inyo, tatalakayin po natin yung buong Judges na ito. Okay, buong Judges chapter 6. The main character of Judges is, in the book of Judges, okay, is Gideon. Pero bago po natin pag-usapan si Gideon, tingnan po muna natin yung background. Ano po ba ang background ng Judges chapter 6? From verse 1 to verse 24. Bakit po sinabi po dito, but the Lord said to him, specifically sinabi ng Panginoon kay Gideon, di ba? Peace, do not be afraid, you are not going to die. Okay? Ngayon po, kung babalikan po natin in Judges chapter 1, makikita po natin, Israelites did something wrong sa Panginoon. Meron po silang ginawang hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya po sila ay nagkaroon ng kaparusahan sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito, ang dahil po sumunod-sunod na problema na kinaharap po ng mga Israelites during this time. Remember, during this time, they were taken out of the bondage of the slavery of the Egyptian. Okay? Nilabas po sila ni Moses. The Lord uses Moses para po ilabas sila doon sa pagkakaalipin. Now, naatanda po natin, in Joshua, okay, after po si Moses, sino pa nag-lead sa kanila? Si Joshua. Bago po mamatay si Joshua, binitawan po niya yung katagang ganito, na familiar po sa atin. Lalo tingin kapag Seasons for the Family, pinag-uusapan natin ito. As for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Sabi po doon, choose you this day whom you will serve, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. And from that context, makikita po natin kung anong ginawa. Buksan niyo yung Bible po ninyo, sabi po diyan, and that is Israelites did something evil in the sight of the Lord. At isa po sa hindi kalugod-lugod na ginawa ng mga Israelites is they worship yung mga Diyos-Diyosan. Ang pinaka-familiar po na sinamba po nila is Baal. Okay? So, isa sa pinakamatinding problema na hindi nagbigay ng kaluhuran sa kanila ay idolatry. Alright? Mayroon silang dinyos maliban po sa Panginoon. At tingnan po kung papansinin po natin, hindi lamang po ito ang naging problema nila. Ang sumunod na problema nila, sunod-sunod po ito eh. After nang sumamba sila sa Diyos-Diyosan, after sumamba sila kay Baal, sumunod-sunod ang kanilang problema at pag-disobey sa Panginoon. They became disobedient as well. Alright? Tapos hindi pa po yun. Nagkaroon po sila, dahil nag-worship na sila kay Baal. They became disobedient to the Lord. They slowly drifted away from the Lord. Nagkaroon po sila ng spiritual compromise. Alright? At kung makikita po natin sa mga susunod na bahagi, ito po yung nakakatakot na resulta kapag ka po ang isang mananampalataya o ang isang anak ng Diyos ay sumasamba sa mga hindi dapat sinasamba. At kapag ka ang isang mananampalataya o isang anak ng Diyos ay naging disobedient sa Kanya and we are drifting away from our faith to the Lord, bagaman tayo ay anak na ng Diyos, ito po ang nagiging resulta. In Judges chapter 6, verse 3 to 6, makikita po dito, may susunod na lalabas na karakter. Ang lalabas na karakter dito ay grupo. They were called the Midianites. Okay? Matindi po itong mga Midianites po na ito. Okay? Mapanako po itong mga ito, mga Midianites. At pagka ito po dumating sa kanila sa open, para po silang locos. Alam niyo yung locos? Di ba? Para po silang mga, sorry for the term, but locos is pest, di ba? Para silang mga pest. Ang dami nilang pupunta. They will swarm the place. Like a pest. At sisirain nila lahat ng kanilang pupuntahan. If you would remember, nung pumutok ang Mount Pinatubo, sino buhay na nun pumutok ang Mount Pinatubo? Diba? Nagkaroon po ng maraming kaguluhan dyan. Nagkaroon ng locos dyan. At lahat ng dinaanan ng locos, sira. Lahat ng dinaanan ng locos, hindi ba pakinabangan? Lahat ng trap sa dinaanan ng locos, hindi ba pakinabangan? Same with the Midianites. Midianites were people. Okay? Sila ay mga mapapanakop na mga tao during this time. And when they came to Israel, okay, they ruined whatever they passed through.
Lahat ng pupuntahan nila, sisirain nila, wawasakin nila. At ang nangyari ito, dahil sinira po nila lahat ito, Israelites became so afraid. Takot na takot po sila. Okay? Hindi lang po sila takot, they became poor. Bakit po? Isipin niyo po, lahat ng dinaanan, sinisira. Lahat ng dinaanan, winawasak. Kung hindi ba winawasak, pinapatay. So naging mahirap po ang bansang Israel. So akala ko po ba Israelites were the chosen generation of God? Yes, they were chosen generation of God. Because in their lineage, lumabas ang Panginoon, si Jesus Christ. Silang pinili ng Panginoon. But because of their idolatry, because of their disobedience, because they drifted away from their faith sa Panginoon, even though they were chosen, they experience yung mga bagay na hindi pa dapat nila na-experience. At ganun po nangyari sa kanila. Sinakop sila, they ruined the land, they ruined the crops, they ruined everything ng mga Midianites. And Israelites became poor and afraid. At hindi pa natapos doon. Sa sobrang takot ng mga Israelites, ito na po yung nangyari. They actually hidden from different places. Iba sa kanila, pumunta sa mga kuweba. Iba sa kanila, pumunta sa mga mountains. Iba po sila nagtago sa mga dens. They hide because they were constantly attacked. Okay, by the Midianites. God allowed this discipline to happen in Israel. For what purpose? Sinabi ko na po. It is for the purpose of discipline. Dahil gusto po silang disiplinahin ng Panginoon, inalaw po ng Panginoon ito. Hindi po ibig sabihin masama po ang Panginoon. Ang Panginoon ay parang magulang. Kapag ang anak niya nagiging disobedient, kapag ang anak niya nawawala ang pagmamahal sa kanya, nararapat lamang na disiplinahin para maibalik sila sa tamang landas. Pero ang Panginoon hindi po lang po ganon. Kaya po ginawa dito ng Panginoon, God, because of His mercy, because of His grace, God sent Gideon para sila ay i-rescue. Alright? Gideon was sent by the Lord to deliver ito pong mga Israelites from the Midianites. O, natin po natin ha. Anong kasalanan ng Israel during this time? Idolatry, disobedient, compromise sa faith. Sumunod, ano naging disiplina sa kanila ng Panginoon? To discipline them, piniriyaan ng Panginoon na padala ang mga Midianites para sila ay sakupin, i-oppress sila, hindi ito pang ilang buwan lang ha. This happened for 7 long years. 7 taon po nilang na-experience ito. They experienced 7 years of poverty, they experienced 7 years of fear, they experienced 7 years of suffering. But because of the love, because of the mercy and loving kindness of God, God sent si Gideon para sila i-deliver. Bakit po? Because Israelites cried out to the Lord for forgiveness. That is why God raised Gideon, a mighty warrior, to deliver them out of the, sabihin natin, pananakop ng mga Midianites. And God revealed Himself as the Lord of peace. Or God is peace, or Lord is peace. Sa pagkakataong kung ito. Sin, always, okay? Tandaan po natin, brings bondage. Kasalanan. Kaya po hindi po tayo nanghihinayang na ituro po sa pulpito, hindi po tayo natakot sa pulpitong ito na ibahagi, na talikdan po natin ang kasalanan. Bakit po? Kasi kung pupuklatin po natin ang ating mga Biblia from Old Testament down to the New Testament, alam po natin kung anong kabayaran ng kasalanan. Alam po natin kung ano ang katumbas kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. At lalo tigit kapag namumuhay tayo sa buhay ng kasalanan, alam po natin kung ano po ang kapalit po niyan. Kaya po ang hamon ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, we cry out in forgiveness. Bakit po? Hindi naman po ang Panginoon, the Lord, Jesus Christ didn't came to earth to condemn the world. Hindi ba? Hindi po para sabihin makasalanan ka. Hindi para pagdiinan ng Panginoon na makasalanan ka. Dumating si Yesu Kristo para tayo ay magkaroon ng kabayaran ng kasalanan at mailigtas po tayo. So sa sandali pong ito, kung ang tingin po natin, sunod-sunod ang problema ng buhay natin, why don't we evaluate our lives today? Bakit hindi po natin isipin po ang buhay po natin ngayon?
tingnan po natin ang buhay natin sa salamin o tingnan po natin ang ating mga sarili from deep within, meron ba akong kasalanan na hindi pa pinapatawad ng Panginoon? Meron ba akong nabubuhay ba ako sa kasalanan? Kaya hanggang ngayon, ganito pa rin na nangyari sa buhay ko, na parang sinasalakay ako ng Midianites, na parang sunod-sunod ang problema ng buhay ko, na hindi na natapos ang problema ng buhay ko. Sunod-sunod ang katampalasanan sa buhay ko, problema ng buhay ko, maybe because of sin, or kung hindi man, maybe nagiging disobedient tayo sa Panginoon. Malinaw naman po doon sa verse na binasa po natin. Makita po natin, even though they were chosen by the Lord, the Lord allowed them to suffer. The Lord disciplined them. Baka po marami po sa atin, kaya may problema tayo sa buhay po natin, hindi po dahil masama ang Diyos, o kaya baka po dahil disobedient tayo sa Panginoon, or baka we are drifting away from our faith sa Panginoon. And the Lord doesn't want us to happen. If and only if we will go back to the Lord, babalik po tayo sa Panginoon. Para sabihin sa Panginoon, nagkasala po ako. He is faithful and just to forgive us from all our sins and our iniquities. Wala naman po sa mundong ito na hindi nagkasala. Kahit po yung taong nakatayo sa harapan nyo ngayon, nagkasala rin po. At may mga nagagawa pa rin pagkakasala. Pero ang biyaya po ng Panginoon, na kahit nagkakasala po tayo, if we go back to the Lord in forgiveness, the Lord is faithful and just to forgive us from all our sins. At kung papansin natin, because of this, itong mga Israelites, or ang nangyari po sa kanila, wala po silang peace of mind. Ikaw ba nagtatago ka dahil sa takot? Magkakaroon ka ba ng kapayapaan? Yung kahit nagtatago ka na sa kuweba, dahil alam mo may bantag ng Midianites, hindi ka pa rin makatulog kasi baka masukol kayo ng mga Midianites. Diba? Yung kahit nagtatago ka na sa mga bulubundukin noong time na ito, takot ka pa din at hindi ka maganda tulog because of fear. Tandaan po natin itong bagay na ito. Peace is not the absence of problems, but peace is about the presence of God. Ulitin ko po, peace is not the absence of problem, but the presence of God. Mahalaga pong maunawaan natin na ang kapayapaan, hindi po ito, ang dahilan po ng kapayapaan o ang bunga ng kapayapaan ay wala kang problema. Bakit po? Wala pong pinapangako sa Biblia na ang tao kapag ka naging malapit sa Panginoon at nagkaroon pala ng palataya sa Panginoon, mawawala ng problema. Wala po kayo makikita sa Bible na ganyan. Wala po kayo makikita na naging malapit sa Panginoon hindi na nagka-problema kailanman. Alright? Malamang yung patay, yun wala ng problema yun. Pero kapag tayo po ay namatay at tayo ay walang Kristo sa puso natin at hindi tayo nanampalataya sa Panginoon, malamang may problema pa rin po tayo. Bakit po? Kasi impyerno ang punta eh. Hindi po ba? Pero sa pagkakataon po ito, peace is not about the absence of problems. Problems will always exist. But, ang peace na sinasabi dito, na Lord is peace, is about the presence of God. Yung po ang ating pong tatalakayin po ngayon pong umagang ito. At kung mapansin po natin, isa po dito, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka pwede natin gawing example is Gideon. Sabi ko po sa inyo kanina, the Bible or Judges describe Gideon as a mighty warrior. Okay? Alam po natin na masunod pang story ni Gideon eh. Remember the story of Gideon 300? Di ba? Nung pinabagsak niya yung kanilang kaaway sa pagitan ng 300 tao lamang, that's Gideon. And in Judges, Gideon was known to be a mighty warrior of God. He is a mighty warrior of God. But listen to this carefully. Being known as a mighty warrior of God, ang tingin po ni Gideon sa kanyang sarili ay isang ordinaryong tao. Ang tingin po ni Gideon sa kanyang sarili ay mahinang nilalang lamang. Alright? Kaya minsan yung mga pagkakataon, if we will relate that to ourselves, pansinin po natin, minsan tingin po natin, ang tingin po natin sa sarili po natin, maliit lang tayo. Even though we are sent by the Lord to do something that is great, ang tingin po na sarili po natin, parang napaka-ordinary lang natin. Kaya po kung papansinin po natin dito, sinabi po ng Panginoon kay Gideon that the peace, di ba? The Lord is at ito. Do not be peace, do not be afraid. You are not going to die. So Gideon built an altar to the Lord. There they called it, the Lord is peace. Kaya po ito nagawa ni Gideon.
Kasi nga po, ang tingin po niya sa sarili niya, ordinaryo lamang po siyang warrior. Kaya po nagpadala po ang Panginoon. If you will be reading the book of Judges, from 1 to verse 24, hinarap po siya ng isang anghel. At ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang mag-alala, kasama mong Panginoon. At nung hinarap siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, didn't I send you? Ano po yung kahalagahan po nung sinabi ng Panginoon na didn't I send you? Hindi ba't ako nagpadala sa iyo? Hindi ba sabi po natin, meron pong famous na Bible verse na if God is with us, then who can be against us? Kapag nga po Panginoon ang nagpadala sa atin, di ba, an ordinary person can be extraordinary. Remember, sa Panginoon, sa larangan ng Panginoon, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka kagaling. Hindi po tinitingnan ng Panginoon ang ability ng isang tao. Ang tinitingnan po ng Panginoon lagi is always the availability of the person. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong talentado mo, kahit marami kang skill, di ba? Kapag ka hindi ka available, hindi ka magagamit ni Lord. At kahit ordinaryong tao ka, katulad ni Gideon, ang tingin sa sarili niya, ordinaryo siya, pinili pa rin siya ng Panginoon to deliver the Israelites out of the pananakop, o di ba? Or the oppression of the Midianites. The mighty, mga mighty na mananakop. Malulupit po itong Midianites. I-research nyo po ang Midianites kung gaano kalupit ang mga Midianites. And you will see the reason why Gideon is so afraid. Sabi niya, Lord, ako ba talaga? Paano po ako sasabak ng ganyan? Paano ko po ililid itong mga to? Isipin niyo naman sinundan niya kung sino leader. Di ba si Joshua? Napakagaling na leader. Sino sinundan niya? Si Moses. Napakagaling na leader. Biglang mapadala ng Panginoon, Gideon, an ordinary warrior. Pero sabi ng Panginoon, you are a mighty warrior. Bakit po sa tinawag na mighty warrior ng angel? Because God is with him. And because God is the one who sent him to deliver the Israelites out of the Midianites. Kaya peace is not the absence of problems, but the presence of God. Ngayon po, sa introduction pa lamang po na ito, ang panalangin ko po, nagkaroon na po tayo ng konting pagsisiyasat sa ating mga sarili o sa ating buhay. Pastor, kaya po ba nagiging ganito po ang buhay ko? Is because of sin? Most probably. Kaya po ba, Pastor, sunod-sunod ang dagok sa buhay ko is because of sin? Hindi ko po masasabi yan. Kayo po makakapagsabi po yan sa sarili po ninyo. Bakit? Hindi ko naman po kayang isa-isahin kayong interviewin at intindihin o unawain lahat ng problema po ninyo. Diba? Pero kayo po, alam niyo po kung anong problema. Alam po ninyo sa sarili po ninyo at alam po natin sa sarili po natin if there is an unforgivable sin sa buhay natin. Kaya po pala ganito nangyayari sa buhay ko. Kaya pala wala akong kapayapaan sa buhay ko. It's because, di ba, idolatrous. Eh, Pastor, wala namang rebulto sa bahay na sinasamba ko. No. Idolatry is not about only worshiping other gods beside the Lord. Hindi lamang po iyan parang imahe na may sinasamba ka. Anything na inuuna mo sa Panginoon, that's idolatry. Amen? Masakit pong sabihin po ito. Kapag ka may nauuna sa Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin, you are idolatrous. Diba? Nagkakasala ka ng sin of idolatry. Bakit? Maliwanag mo sa Ten Commandments yan eh. There shouldn't be other God beside the Lord. Di ba? At the same time, ano pong sabi ng Panginoon? One of the character of God is a jealous God. Ayaw niya na may iba, na dinodyos ka. At kung papansinin po natin, baka po meron din tayo mga ganun. Iba-iba po yan. Maaaring trabaho, maaaring pera, maaaring kaibigan, maaaring paggala, o whatever. Anything na inuuna mo sa Panginoon, yan po ay idolatry. Okay? Kaya po even in the New Testament, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Diba? Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you.
Ang gusto kasi natin sa verse na yan yung all these things will be added to us. But when we fail to seek the Lord first, how can you have all these things in this world if you are not seeking the Lord first? Eh, Pastor, inuuna ko naman si Lord. It is not the Lord being number one in your life. When you say, seek ye first, it is being the Lord the main priority of your life. Yung pinaprioritize po natin ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po, marami sa atin dito is lacking of peace. Kaya po ang sinabi dito, papasin niyo po yung title, hindi po sinabi dito, the Lord is the provider of peace. Nakita niyo po ba dun sa verse? Pakibalik dun sa Bible verse. Hindi po sinabing Jehovah Shalom. The Lord is the provider of peace. Hindi po yun. Ang sinabi po dito is that the Lord is peace. It is the presence of the Lord in our life that will make us peaceful. It is the presence of the Lord that would make our family peaceful. It would be the presence of the Lord that would make this country, the Philippines, our beloved country, peaceful. It is the presence of the Lord Almighty that would make the whole world peaceful. Diba? Ang sabi po ng Biblia, nakalagay nga po sa pera po natin yan pinagpala ang bansa na ang Diyos ay Panginoon. Kaya po marami pong mananampalataya, marami pong individual, okay, na walang kapayapaan sa puso kasi wala si Kristo sa buhay po natin. Kaya po maraming pamilya ang nawawasak at hindi nagkakasunduan kasi po wala ang presensya ng Panginoon sa pamilya. When you decide in your family, based on your knowledge, based on your ability, you will fail. But if your family would base your decision based on the presence and the will of the Lord, your family will be peaceful. Bakit? Sabi po dito, di ba? Jehovah Shalom, the Lord is peace. He is peace Himself. So sino hindi magdi-desire ng kapayapaan? Lahat po tayo dinidesire natin ng kapayapaan. Pag nag-aaway ang mag-asawa, gusto maging mapayapa, hindi po ba? Tawag sa mag-asawa ko na narinig ito. Pag nag-aaway po mag-asawa, gusto niyo ba araw-araw may nag-aaway? Una, sa mga nakakakita sa inyo, ang pangit tingnan yung dalawang mag-asawa, nagbabangayan. Hindi po ba? Sa bahay, matutuwa ba kayo pagka wala nang ginawa sa buhay nyo, sa araw nyo, minuto-minuto, oras-oras, nag-aaway kayo mag-asawa? Pero subukan nyo ilagay nyo ang Panginoon sa gitna po ninyo. Maaayos ang problema nyo. Bakit? Because He is the Lord of peace. He is peace Himself. So kapag dumating sa inyo, magkakaroon kagad ng kapayapaan. And that is the same principle that is needed by Gideon during this time. A very big responsibility to deliver Israelites from the Midianites. Kaya po takot din. Gusto rin magtago Lord, ako ba talaga? Sabi ni Gideon, Lord, yung mga iba makakatulong ko, nagtatago sa kuweba Kung lalaban kami sa mga Midianites, lahat ng mga Israelites nagtatago. Hindi ba? Tapos ako dadali mo dito. Matatakot ka, sino hindi matatakot doon? Yung kapag kasi sugod mga kapatid, pag di mo sa likod, wala kang kasama. Tapos libo-libo yung nasa harapan mo sasalakay sa'yo. Matutuwa ka ba? Matatakot ka rin, di ba? Tapos sabihin mo na lang, atras. Di ba? Matatakot din po tayo, same as Gideon. Pero tinan po natin yung apat na bagay na ipinakita ng Panginoon kay Gideon at ipinakita ng Panginoon sa mga Israelites na po pwede po natin matutunan at po pwede po natin ma-apply sa buhay po natin. And I hope and I pray that as the Lord will reveal Himself to us, the name Jehovah Shalom, sa buhay po natin, that we would discover the Lord is peace in our life. Gusto po ng Panginoon magkaroon ng kapayapaan ang buhay po natin. Hindi po yung magkaroon ng kapayapaan ng buhay natin kasi pantay na ang dalawang paa natin. Yung kahit nasa mundong ibabaw tayo, na-experience pa rin po natin yung kapayapaan. Apat na bagay po na po pwede po natin makita sa pagkakataon pong ito. Una, the pressure that produces fear. Judges 6:1-6. Diba? Sabi ko po dito, Israel was oppressed by the Midianites.
When I say oppressed, they were deeply oppressed. When we say oppressed by the Midianites for 7 long years, okay? 7 long years sinisirat ng mga Midianites yung crops nila. 7 long years sinasakop sila ng Midianites. 7 long years winawasak ng mga Midianites ang tahanan nila. 7 long years yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, pinapatay ng Midianites. That was a severe pressure from the Midianites. And that causes fear to the Israelites. Kaya po nangyari po dito, hindi lamang po ang mga Midianites, ang mga Israelites ang natakot dito. Even Gideon himself. Basahin niyo po ang Judges chapter 6 verse 1 to 6. Tingnan niyo po ang ginawa ni Gideon because of fear. Ano niyo po ba naging trabaho ni Gideon? He was threshing wheat in fear. Ano pong ibig sabihin ng threshing wheat in fear? Sa mga nagsasaka, nasubukan na magsaka. Yan. Pero ba nasubukan dito magsaka? O kaya, sino sa inyo umabot dito yung pagka kayo ay bibili ng bigas, ano bibili yung palay pa lang? May nasa-experience ba nun? Wala. Napakayayaman nyo dito. Di ba? Pag sa probinsya, bumili ka, ang mura mo mabibili ang palay. Kasi meron pa siyang talukap, meron pa siyang cover. Ang gagawin dyan, ilalagay yan sa isang parang kahoy na may tiktikan. As ang gagawin doon, pagka natiktik na yon, ilalagay yan sa bilao. Ay, sa bilao yun, malaking bilao. Tapos ang gagawin dyan, ginaganon. Kinakalog-kalog. Hinihiwala yung ipa at saka hinihiwala yung bigas. Kasi pag sinain mo na may ipa, sigurado, wasak ang lalamunan mo. Hindi ka na makakakanta. Diba? Ang galas sa lalamunan yan. Ganon din ang ginagawa because of fear. Gideon, known to be a mighty warrior, ang ginawa niya because of fear, he was threshing wheat. Hinihiwalay niya yung wheat. Yun ang ginagawa niyang trabaho habang yung mga Midianites is oppressing ang mga Israelites. Pressure that produces fear. Fear distorts faith. Kapag ka po meron tayong takot sa buhay po natin, winawasak po nitong pananampalataya. Di ba? Kaya po maraming mananampalataya, sasabihin nila, hindi mo kaya gawin yan. Alam niyo bakit? Because of fear. May takot. Kaya nga po sabi ni Gideon, di ba? Lord, ako talaga, gagamitin mo? Di ba? Ang sagot ng Panginoon, didn't I send you? It is fear that distorts the faith of Gideon. It is also fear that distorts our faith. Kaya minsan takot tayo magtiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi takot tayo kung kaya natin gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Yung totoo, kapag po tayo ay nananampalataya sa Panginoon nang walang takot, kaya po ipakita ng Panginoon kapangyarihan po niya. The problem is because of pressure, we forget promises of God, or the promises of God. At ang pinakamasakit, hindi natin alam yung promises ng Panginoon. Ang masakit, tinuturo naman po sa likuran ng pulpito ang mga pangako ng Panginoon. At the same time, kapag po tayo ay nag-aaral ng devotion po natin, ang dami po natin nadadaanan mga pangako ng Panginoon. So, in my assumption, alam po natin kung ano mga pangako ng Panginoon. But what is worrisome is that kahit alam natin yung pangako ng Panginoon, natatakot pa tayo magtiwala sa Panginoon. Bakit? Because of fear. Because of pressure that makes our faith, di ba, deteriorate. Okay? Tandaan po natin. When life feels overwhelming, remember this. Pressure is not a proof that God is absent. Ulitin ko po Kapag po na-overwhelm na sa problema ng buhay po natin, that causes us to be anxious. That causes us to be worrisome. Di ba? Na magduda sa Panginoon. Yung pressure o problema ng mundong ito doesn't mean the Lord is absent. Okay? Kasi ang tanong po natin, di ba? Meron pa nga po na usong kanta eh. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Di ba nauso pa yung kantang yan eh. Nagdududa tayo, natutulog ba si Lord? Alam ba ni Lord na nangyayari sa akin? Aware ba si Lord sa buhay ko? Alam ba ng Panginoon na umiiyak ako ngayon, may problema ako ngayon? You need to remember
that the pressure or the existence of pressure and problem in this world doesn't mean God is absent. Hindi ibig sabihin na overwhelm ka ng problema sa mundong ito. And you worry so much of so many things, ang ibig sabihin absent na si Lord. Baka po ang dahilan, balik tayo sa Judges chapter 1. Baka po kaya po tayo nagkakaroon ng napakaraming problema is because there is an unforgivable sin. Baka po meron tayong sin of idolatry. O baka po naman we are drifting away from our faith. Di ba? Yung po problema ng mga Israelites, di ba? Pressure that produces fear. Yun lang po yung negatibong punto dito. Pero susunod po dito would be encouraging sa bawat isa po sa atin. Pangalawa po, na gusto ko po ibahagi po sa inyo is this. In Judges chapter 6, verse 12 to 14, the presence that brings peace. Tingnan po natin ang sabi po dyan. Verse 12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Ito yung sabi ko kanina. Verse 12, di ba nag-worry si Gideon? Lord, ako ba talaga? I'm an ordinary human being. I'm an ordinary warrior. Ako po ba? Sabi ng anghel sa kanya, "The Lord is with you." Kasama mo ang Diyos, mighty warrior. Inulit po yung mighty warrior dito as a reminder that he is a mighty warrior because God is with him. Christians, we are called mighty Christians not because of our ability. We are called mighty Christians because God is with us. Amen? Hindi ba nakaka-encourage yun? Hindi ba nakakatuwa po yun? Nakakapag-boost ng ating moral yun? Nakakapag-boost ng ating spirituality yun? Na kahit pa na may dinadaan akong problema, huwag kang mabagabag, huwag kang maproblema, because God is with you. At sabi po sa verse 14, the Lord turned to him and said, kanina, anghel, di ba? Ang nakipag-usap kay Gideon. Hindi pa nakontento si Gideon. Nag-worry pa rin siya, nag-fear siya. Panginoon na mismo ang nag-deal sa kanya. Verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand." Bakit? Am I not sending you? Ako, di ba't ako ang nagpapadala sa iyo? Gamitin mo ang buong lakas mo. At kung i-reference natin sa verse 12 yan, because God is with you. Sagarin namin yung lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sagarin natin yung kakayanan natin sa paglilingkod, pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Maaaring napapagod ka, maraming pinanghihinaan ka, maraming kang discouragement, maraming mga pangungutyan na experience mo. Pero tandaan mo, di ba, the presence that brings peace is the Lord Himself. Kapag kakasama mo ang Panginoon, hindi ka pa dapat hindi natatakot. Bakit? Gamitin mo ang lakas mo at dahil kasama ang Panginoon, kaya mong gabihin ang mga kaaway mo. Diba? Napakaganda po nito. Before God changed Gideon's situation, nagkaroon po muna ng words of assurance na nanggaling po sa Panginoon. That in the presence of God, he will have the fullness of joy. Diba? Yung kapayapaan sa puso niya, na may kasama siyang tagapagligtas. Maaaring siya ang pinadala ng Panginoon maging tagapagligtas ng mga Israelites from the Midianites. Pero may kasama siya at mayroon siyang kakampi na kailanman hindi kanya iiwan. Ganun din po sa ating mga mananampalataya. I do not know what causes you right now to become anxious and out of peace in your life. Pero ang sinasabi ng Panginoon, if God is with you, the Lord is peace. He will bring peace in you. He is not only the provider of peace, He is peace Himself. Di ba napakasarap po nun? Peace begins when we stop focusing on the problem and start recognizing God's presence.
Kapag ka po nagsimula po tayong alisin ang focus natin sa problema po natin, ang mangyayari po nito, we will start recognizing the presence of the Lord. Tanggalin po natin kung ano yung mga bagay na baang gumagabag sa atin, pangangailangan, problema, trouble, conflicts, whatever it is. Diba? Isuko natin sa Panginoon yan at allow natin ang Panginoon at ang presensya ng Panginoon ang kumilos dyan. Bakit? Sa mundong ito, wala pong imposible sa Panginoon. Because the presence of the Lord will bring peace to everyone. Pangatlo po, promise or promises that builds confidence. Judges chapter 6 verse 16. Ano po sabi dito? The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Sipin niyo po ito Isang tao tingin niya sa sarili niya, ordinaryong warrior. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord answered, okay, kakayanin ko ba ito? Sabi ni Gideon, I will be with you, sasamahan kita. Isipin mo, tropa niya dito hindi lang anghel. Ang tropa po dito ni Gideon, pati Panginoon kasama niya. At ang sabi dito ng pangako, you will strike down every enemy, every Midianites, leaving none alive. Ano po sabi ko kanina? Kapag ka po dumating ang mga Midianites sa mga panakop, they are just like locusts. Napakadami po nila at lahat ng dadaanan nila mamamatay. Pero gagamitin ng Panginoon ng isang taong ordinaryo na willing magtiwala sa Panginoon, na ibibigyan ng Panginoon ng kapayapaan sa puso niya, na kaya niyang gapiin ang mga kalaban na sumisira sa mga anak ng Diyos dahil kasama niyang Panginoon. I will be with you. Sarap po nun, di ba? Sino po sa inyo dito maraming umaaway sa inyo? Sino tingin nyo maraming naiingit sa inyo, maraming umaaway sa inyo, maraming namumutya sa inyo? Huwag po kayo mag-alala. Because the presence of God builds confidence. Kaya po hindi mo po pwede yung mga mananampalataya, sabihin mo lang na parang, ordinary lang ako. Hindi rin naman po tayo para maging mayabang. Hindi kaya ko yan. Diba? Hindi naman po para ganon. Pero para maintindihan natin na sa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng gawain ng Panginoon, sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, at pamumuhay po natin sa presensya ng Panginoon, wala pong imposible kapag kakasama natin si Lord. Hindi ba natin may confidence ka nun? Common sa atin, nawawalan tayo ng confidence Diba? Talaga ba? Nandiyan ba talaga si Lord? Subukan niyo magkaroon kayo ng karamdaman. I remember one story. Meron po when I worked before sa sa isang ospital dito sa Manila. Hindi po ako nurse, hindi ako doktor. I work as an IT consultant sa isang nursing company na isang malaking ospital din sa Pilipinas, sa Makati. Sabi po ng presidente doon, Pastor, pwede ba tayo mag-usap? Punta ka sa office. Sige po. Ano po bang ating mita? Sabi niya, Pastor, gusto ko lang i-share sa iyo. Dito sa hospital na ito, ang dami magagaling. Ang dami eksperto. Ang dami espesyalista. And I consulted those doctors sa kaso ng anak niya. At ang sagot sa akin ng mga doktor, as of the moment, ma'am, hindi po namin alam kung anong gagawin sa anak niyo. As of the moment, ito lang po ang kaya namin. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Ilang taon, ilang dekada itong mga doktor na ito na nagpakadalubhasa para sagutin lang ako na hindi nila alam kung anong cure sa anak ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin po yun Sabihin ko ba sa kanya, Tita, pag-resign ka na dyan, walang kwenta yung hospital na yan. I can say that because it is a widely renowned na hospital. Magagaling talaga mga doktor. Ay, Lord, paano ko sasagutin to? And the Lord says, Tita, isa lang po naniniwala ako. Eksperto man yan mga yan, pero may mas eksperto dyan. Alam niyo po kung sino, Tita? Si Lord. Hindi man nila alam kung ano ang cure sa anak niyo, pero si Lord alam niya yan. Isang guri natin, Tita.
Pa-check up tayo kay Lord. Kasi si Lord, pag nagpa-check up tayo, walang bayad eh. Sa specialista, pag nagpa-check up ka, libo-libo bayad mo, ang sagot sa'yo, di alam. Pero kay Lord, papunta ka pa lang, alam ko na problema mo, at yung solusyon, parating na. Hindi ko magpa-check up kay Lord. Di ba? Hindi mo magkakaroon ka ng confidence. Hindi mo magkakaroon ka ng confidence kapag may pangailangan ka. Out of the blue, magpapadala ang Panginoon ng provision para sa'yo. Because He is Jehovah Jireh. Di ba? He is the God who provides, is our Lord that provides. Di ba? Kapag ka ikaw ay, di ba, nalulungkot, di ba, nandiyan ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi ba nakapag-boost ng confidence? I remember one story, kapag ka isang bata, di ba, sino pinakabata sa apat na to? Si Joshua? Ito. Kunyari, may nakaaway to. Di ba? Yung nakaaway niya, si Joshua. Di hamon ka mas malaki sa kanya. Di ba? Pag nakaaway niya to, medyo mawawala siya ng confidence eh. Bakit? Di hamon ka mas malaki sa kanya to eh. Pero subukan mo katabi niya tatay niya. At nakahap sa kami tatay niya, no, sige, lapit ka. Di ba? Bakit? May confidence eh. Kasi alam niya, yung tatay niya kasama niya. Fellow brothers and sisters in Christ, kapag kasama natin ng Panginoon, hindi tayo naman matakot. Kasama natin si Lord eh. IBC Manila, alam mo na pinagdadaanan natin, hindi po tayo para matakot. Bakit? Gawain dito ng Panginoon eh. Kasama natin si Lord dito eh. Hindi mo ba? So wala po tayong dapat ipangamba. Ang dapat lang natin gawin, patuloy at pagpatuloy ng sumamba sa Kanya and put our confidence in God. Bakit? The Lord is with us. As well as the Lord is with Gideon. Diba? Promises that builds confidence. Hindi ba? Bumabalik ang kapayapaan, sarap matulog, no? Diba? Bakit? Kasi kahit may problema ka, alam mo kinabukasan may bagong pag-asa. Kasi ang Panginoon kasama mo, it builds your confidence na mayroon kang pag-asa. At panghuli po, praise that declares, sabihin po natin dito, Jehovah Shalom. Judges chapter 6 verse 24. Ano po sabi doon? So Gideon built an altar to the Lord. There enclosed the Lord is peace. To this day, it stands in Ophrah of Abiezrites. Okay? Ano pong ginawa dito? Worship transforms fear to faith. Yung pong fear, i-transform into faith sa magitan ng worship natin. Kaya po yung Jehovah Shalom, it is also a declaration of faith. Kay Gideon, sinasabi niya Jehovah Shalom. In our life, tumapasin po natin, Gideon built an altar. Alam, binuild ni Gideon yung altar na ito. To set it as a reminder to him that in times he would realize na hindi niya kaya yung kalaban. Maliban sa yung presensya ng Panginoon builds his confidence, maintindihan po niya na nare-remind siya that every time he declares Jehovah Shalom, he put it in the altar of his life, na up to this very point in time, nakatayo pa rin kung saan siya nakatayo, para maipaalala, hindi lamang kay Gideon, maipaalala sa mga Israelites, maipaalala sa ating mga anak ng Diyos, na ang Panginoon, ang Panginoon ang kapayapaan sa buhay natin. Bakit? If we worship the Lord, it would transform our fear to faith. Diba? Bakit po? Isipin nyo, ano sabi ng Thessalonians? Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, diba? Sabi doon, lumapit ka sa Panginoon ay pasasalamat at pagpupuri. Diba? Kahit in any circumstances, kahit anong pinagdadaanan mo, lumapit ka sa Panginoon ng may pasasalamat at pagpupuri. Give thanks even in all your circumstances. Gideon memorialized God's presence. Inilagay niya sa pinisal ng buhay niya. Nilagay niya sa puso niya. Nilagay niya sa buhay niyang paalaala that God or the Lord whom He served is Jehovah Shalom. The Lord is peace. Let us build altars of remembrance in our life. Testimony of peace in our past battles, in our present battles, and in our future battles. Ma-remind tayo palagi
na ang Panginoon ay naandyan sa buhay po natin. Bakit? Let us be reminded of this. Perfect peace is produced by the presence and promises of the Prince of Peace. Ulitin ko po. Perfect peace is produced by the presence and the promises of the Prince of Peace, and that is the Lord Himself. I will end with this illustration. I would call somebody. Sino po pwede nung tawagin dito? Na po pwede. Si Kuya na lang. Kuya Jeric, sama ka sa akin dito. Okay lang ba? Masakit pa katawan nito dahil sa basketball. Okay? Bibigyan po kita ng isang isang inumin. Yan. Kapag ka nauuha, masarap uminom, di ba? Ayan, masarap uminom. Lalo kapag ka malamig. So akin ito. Alright? Ito, yung kay Kuya Jeric. Okay? I-connect po natin ito. Huwag mo muna bubuksan, Kuya. Huwag ka magkala walang toyo yan. Tinanggal mo lang talaga. Sabi ka agad ni Jeric, parang masamatang ka sabi ni Pastor dito Then, tinanggal ko lang yung brand because I don't want to offend the brand. Okay? Kasi baka naman, di ba? Pero gawin natin ganito. Parang ito po ang buhay po natin. Matitinan po natin as of the moment, if you look at the bottle, maybe this would signify our life. Di ba? Pero kapag ka po dumadaan sa problema ang buhay natin, feel natin we are shaken. Tama? Sa shake natin. Pag dumaan sa problema, shake mo! Di ba? Minsan pag ano sa akin ng problema, ganyan eh. Minsan mas malala eh. Di ba? Alagin mo kaya. Alagin mo. Lalahan mo. Siguro yung pinakamalalang problema mo, ibuhos mo dyan. Di ba? Kung paano ka inaalog. Di ba? Inaalog na sitwasyon. Di ba? Minsan, inaalog ka pakaliwag kanan. Minsan up and down. Minsan paikot-ikot. Sige, alugin mo lang. Di ba natubuhay mo natin eh? We feel like we're shaken. At kapag ka nasa-shake ka, di ba? Nawiwindan, natotrouble yung water, natotrouble yung laman. Sumunod tingnan ko. Habang inaalog mo, makikita mo, yung laman, makikita mo, nagkakaroon ng whirlpool. Nagkakaroon ng bula. Di ba? Pagpasanin mo. Nagkakaroon ng bula, nagkakaroon ng whirlpool, nagkakaroon ng distortion dun sa laman, sa loob. Tama? Tama. And most of the times, habang inaalog natin na maalog ang buhay natin. O sometimes, the Lord allows it to happen. Na maalog ang buhay po natin. Maalog ang buhay po natin. Sige, alugin mo lang. Malakas. Yan. Yung todo lang kasi parang 3 points sa basketball. Yan. Alugin mo lang na alugin. Di ba? At kapag ka naaalog ang buhay mo, natotrouble ka. Kapag ka may worry ka, andyan yung mga bubble sa buhay mo. Di ba? At habang naaalog ka, di ba? Isang gusto mong apis ka. And you want to drink it. Napakawalan natin yung trouble bago natin buksan. Okay. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tingnan niyo po buksan natin. Ako muna. Sige, alugin mo lang kuya. Sige lang, iinom lang ako. Sarap. Di ba may 30 minutes ako nag-preach? Alugin mo lang kuya. Parang problema ng buhay yan. When it rains, it pours. Di ba? Sunod-sunod ang problema, sunod-sunod ang worry, sunod-sunod ang pangailangan. But sometimes you have to open up. You have to release it. Try mo buksan, kuya. Nararamdaman mo na ba? Sige lang. Sige lang. Sige lang, kuya. Sige, buksan mo, kuya. Grabe, kuya. Nagkalat ka. Kawawa naman yung mga worker ng church, maglilinis sila. Then, sarang mo na kayo, sorry, malagkit lang, pero mo yung sumaya. Tinan niyo mo yung pagkakaiba. Kanina, pareho naman kami inalog eh. I didn't stop. Hanggang sa iinumin ko na siya. Ganun din naman siya eh. The difference is that, pagbukas ko nung akin, after shaking, nainom ko kagad. Si kuya, pagbukas niya, hindi niya mainom. Bakit? Sumabog eh. Sumambulat eh. Ano po yung difference? Thank you, kuya. Sa iyo yan, kuya. Pero iuwi mo na. Pero, bigyan mo ng wife si kuya. Take mo na. Puno mo na yan, kuya. Huwag ka mag-alala, walang toyo yan.
Ako lang minsan may toyo, pero walang toyo yan. Alam niyo po, yung illustration na yun, perfect peace is produced by the presence and the promise of the Prince of Peace. In our life, parang ganun din po tayo eh. The water symbolizes a heart that is anchored with Jehovah Shalom. Kapag ka sinishake mo, may problema, nandyan ang fear, nandyan ang trouble, nandyan ang anxiety, nandyan lahat ng mga bagay-bagay. But the Lord is peace. And after shaking, anong nangyari? It does not explode. It serves its purpose. Nainom ko sa kagad eh. Even so in our life, when we are shaken, the heart would easily go back to its calmness. Di ba? Kapag tinanggal ko rin yung power, nagpawasak pa. I will shake it again. Trouble, may mga bubbles, may problem, may anxiety, may worry, nandyan. Pero kapag tumigil ang shaking, suddenly, it would remain calm. Unlike the other one, kahit i-shake po siya muli ngayon, at the end of the day, habang sinishake mo, naandyan, nag-build yung anxiety, naandyan, mag-build yung fear, multiple fear, naandyan yung mga bagay-bagay na pinoproblema mo. And when you open up, it would burst. Sasabog. Kaya po pala maraming mga mananampalataya, sumasabog tayo. Kaya po maraming mga mananampalataya, di ba? Sumasabog sa problema. Maraming mananampalataya, nag-give up. Nawawala doon sa kontrol ng buhay po natin. Bakit? Importante po yung laman. Importante kung ano nasa puso. Importante kung sino yung nasa puso. Alam niyo po yung difference namin dalawa? The difference between the two, yung akin, kahit alugin ko, ang laman ay pure water. Sa kanya, hindi po purong water. Mayroon pong chemical na nakahalo. May sugar na nakahalo. Kaya po ang tawag sa kanya ay soda. Ganon din po. Kaya po isang mananampalataya, sumasabog ang buhay kapag may problema. Kasi po dapat tanungin natin, ano ba ang laman ng puso natin? Or the question should be, sino ba ang laman yan? Kasi kung si Kristo ang laman yan, kahit dumaan ang problema, kahit dumaan ang fear, kahit dumaan ang pressure ng buhay mo, kapag huminto ang problema, it would remain calm. Christians, kaya po marami sa ating mga mananampalataya, walang calmness sa buhay po natin. Kaya po marami mga mananampalataya, walang peace sa buhay po natin. Kasi hindi si Kristo ang laman ng buhay natin. Dahil kapag yung bagay ng laman ng buhay natin, hindi makakatulong sa atin. Pagdating ng problema, pag ano pong yan, kahit huminto yan, pagbukas mo yan, sasabog. Maraming mga mananampalataya gano'n, sabog ang buhay. Maraming mga mananampalataya gano'n, sabog ang pamilya. Maraming mga mananampalataya, sabog ang karir. Walang direksyon sa buhay. Bakit? Hindi po mahalaga kung ano ang buhay mo. Ang mahalaga, sino ang laman ng buhay mo. Kasi kapag si Kristo ang laman ng buhay mo, your life will be peaceful. Pangako naman po ng Panginoon yun eh. Hindi po ba? Ano po sabi ng Panginoon in John chapter 14 verse 27? Peace I leave you, my peace I give unto you. Pangako po ng Panginoon yun eh. Question before I end.
Peaceful ba ang buhay mo? Kaya mo bang matulog ng gabi na may kapayapaan sa isip? Oo, nandiyan ang problema. Oo, nandiyan ang gastusin. Oo, nandiyan yung mga heart desire mo na hindi mo pa natatanggap. Oo, nandiyan yung problema sa career mo, problema sa trabaho, problema sa pamilya. Oo, nandiyan. Pero ang tanong, may kapayapaan ka ba? Kasi kung hindi, kung ang Panginoon na nagpuproduce ng peace, siya ba ang laman ng buhay natin? Peace is not the absence of problems. Problems will always exist. But peace is about the presence of God. Panginoon ba ang nasa buhay mo? O maybe problema pamilya. Baka kaya hindi peaceful ang pamilya mo, wala ang Panginoon sa pamilya niyo. O baka may relationship ka ngayon, baka walang peace to sa relationship mo kasi wala ang Panginoon sa relationship mo. Baka wala kang peace dun sa career mo kasi baka hindi yan ang kalooban sa iyo ni Lord. At ang pinakamasakit dito, kaya ka nawiwindang-windang ang buhay mo kasi wala kang Kristo sa puso. Kaya konting problema sumasabog ka. Konting conflict sabog ka. Konting pangailangan, you worry too much. Let us be reminded, lagay natin ang Panginoon sa pedestal ng buhay natin as our Jehovah Shalom. Lord, you are our peace. The Lord is peace. Ayun po sa daling ito, while every heads are bowed and every eyes are closed, I'm done.